Sa mga sedan type na below 1 million, walang aircon sa likod. Dito, may aircon, di ba? Meron pa siyang dalawang charger dito sa ibaba na type A. Ganda, no? Ganda lang kanyang itsura. Actually, gandang-ganda ako dito. Everyone, welcome back sa ating channel, Go E-Vehicle. And this one, the BYD Seal 5 DMI. Dual motor, intelligent. Pag-usapan natin yung ibang specs nito kay EV. At ang pinakamagandang pag-usapan dito, how much this EV. Kung first time buyer ka ng EV or ng kahit na aling kotse, baka pwede mong i-consider itong electric vehicle na ito. Welcome to Go E-Vehicle, your go-to channel for electric vehicles, including the latest trends, updates, insightful discussion, and EV reviews. The BYD Seal 5 Super DMI is a compact, affordable plug-in hybrid sedan positioned as a budget-friendly alternative to BYD Seal which is alam naman natin na medyo pricey o mas pricey ito. Again, with its blend of practicality, efficiency, and dependable hybrid performance is an excellent choice for cost-conscious or first-time car buyers. The BYD Seal 5 comes in two variants, the Base Dynamic and the Top Premium. Let's focus on Dynamic, which is etong ating nire-review, which offer a practical and budget-friendly entry-level option. The Dynamic-based variant features a 1.5 liters engine, generating of 106 horsepower and 135 Nm of torque, paired with permanent magnet synchronous motor, producing at 179 horsepower and 316 Nm of torque. It uses a front-wheel drive system for efficient performance. The Dynamic variant offers a top speed of 185 kilometers per hour and accelerate from 0 to 100 per hour in 7.9 seconds. It has an electric range of 50 kilometers and extended to 1,175 kilometers in hybrid mode. The Seal 5 has a front MacPherson strut suspension and a rear torsion beam for stable handling and comfort. Its braking system includes ventilated front disc and solid rear disc for reliable performance. Alright, siyempre, walk around muna tayo. At of course, ganda, no? Ganda lang kanyang itsura. Actually, gandang-ganda ako dito. So, before, yung BYD logo nandito, now nandito na sa main grill. Ang tawag nila sa grill nito is boardless lattice grills. Okay? Functional na siya kasi dual motors ito at yung isang motor niya is for gasoline engine. So, tawag nila dito sa kanyang ilaw ay Starlight headlight. So, fully LED na makikita mo, meron siya ditong DRL light. And dito kay EV, meron siyang konting design na diamond style dito sa gilid. Dito sa kanyang gulong, yung kanyang hub ay naka-alloy wheels na. Yung tire size nito ay 255 by 60 R16. So, NFC ready and of course, ito makikita mo, meron siyang turning signal light dito sa kanyang side mirror. Dito, so normal handle. So, ang nagpapaganda dito, itong silver accent niya rito na willow leaves ang kanyang design. At dahil nga meron gasoline engine ito, meron siyang fuel tank. Ayaw niya mabuksan. Buksan natin. Ayan. You know? So actually, hindi mo mabubuksan to kung ang makina mo ay naka-on. So you need to turn off muna itong sasakyan bago ka makapag-gas up. Konting trivia lang. Meron siyang DMI badge, BYD badge, and BYD Seal 5 na mga badges. Meron siyang 4 sensors dito sa baba, sa rear. And of course, ang ganda ng kanyang diffuser, no? Hindi. Ang maganda sa kanyang taillight kay EV, ayan, no? European type. Continuous siya from left to right, di ba? So, saan ba yung bukasan nito? Nangangapa tayo. So, napakaluwag ng kanyang compartment dito. Tingin ko kasya ako rito. Kasya nga ako. Ayan, no? Makakahiga tayo. Pero, hindi na tayo makalabas. Anyway,
Ayan. So, dito naman yung kanyang AC charging port. So, dito, makikita mo, type 2 na to. So, charger friendly siya. Kasi dito naman sa Pilipinas, ang inaprobahan lang ay type 2 CCS2 ng DOE. So, friendly siya kasi alam niyo naman, medyo sa ibang mga charging station, pinagbabawal po ang adapter. So, well, nasa 8 kilowatt lang ito o 8.3 kilowatt. So, hindi ka na siguro magcha-charge pa sa labas. So, sa bahay na lang. Alright, dito naman tayo sa loob. Or headroom ang meron ako. At sa space na meron dito, normal. As of 5'6", siguro hanggang 5'9", kaya pwede rito, maluwag pa rin. Makainom nga ulit. Anyway, dito sa interior nito, of course, naka-synthetic leather lang to. O malambot dito, malambot dito. Sa side, ito yung plastic niya at dito. Ang design niya rito, meron siyang accent of chrome or gray accent. Maganda ng kanyang Sentry console. So, of course, meron tong 12.7 inches na rotatable screen. Try nga natin. O, di ba? Yan ay yung trademark ng screen ng BYD. Naro-rotate siya. Actually, pwede rin siyang i-rotate dito. For me, mas komportable ako kapag naka-landscape siya. Pagdating sa kanyang cluster panel dito, very visible at minimalist. So, maganda rin. Naka-leather wrap na itong ating steering wheel, 3-spoke, at magandang busina. Meron siyang cruise control dito, and yan, makikita mo dito, at yung ating controls at mode na rin dito sa right side. At makikita mo yung controls for our infotainment panel. Pagdating dito sa Sentry console niya, sa ilalim, kaibi, makikita mo may space para sa mga maliliit na bags. So, makikita mo sa ilalim, may mga USB para sa Android Auto, USB charger na Type A, and of course, meron siya ditong pang SIM card. Or SIM card ba? Hindi, memory card siguro. Hindi ko mayuko, medyo naiipit na yung tiyan natin. Anyway, dito sa Sentry console, meron siya ditong dalawang cup holder and lagay ng cellphone na rin. Ito yung kanyang key. Type-V, naka-keyless entry na. So dito, start and stop button. Ito yung gear indicator niya para sa reverse, neutral, and drive. Para basahan to. Sa media, para sa volume. Okay, ito yon. Anyway, ito yung mga functions para sa aircon. Ayan, naka-auto kasi. Off muna natin, maingay. Anyway, ito yung mode para sa ating eco, normal, and sports mode. Anyway, electronic parking brake. Ito yung auto hold, hazard. Meron tayo ditong tatlong mode din para sa kung gusto mo ng naka-EV mode ka, HEV, and snow field. Kasi wala namang snow dito. Saan natin gagamitin? Anyway, also, tingnan natin. Wala siyang vanity mirror. Pero dito, sa passenger side, meron siyang vanity mirror. Pero walang ilaw. So, basic. Kasi nga, itong nire-review natin, ito yung base bar yan. At dito, yung lights. Okay? Pinupush lang siya to on and off. Adjustable yung kanyang rear mirror. Pagdating dito sa kanyang mga seats, etong kasing gray or dito harbor gray color para sa dynamic variant ay maganda. Ito yung kulay niya sa loob. Gray, actually light color, combination siya ng dark color. Blue, dark blue, na meron siyang, ayun, ang ganda ng kanyang leather. No? Anyway, ayun, alam mo kahit na wala siyang air vent, pero makakahinga dito yung puwit mo, di ba? Kahit pa paano, meron siyang light blue stitching dyan, at maganda yung forma, huggable, para akong inahag dito. At dito kaibi, makikita mo dito, meron siya speakers or monitor dito. Ayan, dito may speakers. So, dito sa side, yung control sa windows, lock and unlock. At meron siya, of course, na buksan natin yung aircon, nainitan bigla ako. Woo! Baba lang natin. Gawin lang natin number 3. Anyway, balik tayo. Dito, may stitchings para dito sa ating handle dito sa loob. So, ito pala, nakalimutan natin to. NFC card. Dito mo siya itatap po.
So, tingnan natin. Nabubuksan! Ayan, meron siyang maliit na compartment dito. Ayan. Glove compartment. Okay, very decent yung size. Base variant lang to Sa iba ka-EB, baka nasa 1.8, 1.5 na itong halaga nito. Pero ito, base variant lang. Ganito kaganda yung interior. Ka-EB, talaga, di ba? Ang napansin ko sa mga electric vehicles ay kadalasan magaganda yung interior. Kagaya nitong ating nire-review. Dito sa infotainment panel, usual na meron Android Auto and Apple CarPlay. Yan, Spotify. Ayan, meron siyang self-navigation, radio, BYD assistant, okay? Pwede mo sagutin yung mga incoming calls. So, music, ano pa ba? Utilities, data monitor. And other specification na meron dito, yung sa settings niya, yung car settings, di ba? Yung battery settings, nandito na rin sa ating infotainment panel. Tara, doon naman tayo sa likod. Alright. Okay, dito naman tayo sa likod. Wow it's nice ka-EV kasi ang luwag. Sanay akong sumakay ng Grab na mga like yung mga Toyota Vios, pero ito very spacious dito. Kita mo naman yung space ng aking legroom, di ba? Ito yung seating arrangement ko. 5'6" ako ka-EV. Kita mo, yung headroom ko nakasandal, okay naman. Meron pa tayo natitirang ganon. So, may headrest maski sa gitna. Kagaya ng sinasabi ko, pag may headrest sa gitna, hindi nagbumukhang sabit lang yung nasa gitna. Di ba? So, komportable. Ayan. Dito sa likod, meron siyang dalawang bulsa. Ang maganda ka-EV, na napansin ko rito, sa mga sedan type na below 1 million, walang aircon sa likod. Dito, may aircon. Di ba? Tapos, meron pa siyang dalawang charger dito sa ibaba na type A. Meron lagayan ng cellphone din dito. Yung kanyang mga lamp, meron siyang mga hawakan dito and hooks na rin. So maganda rin yung design niya rito. Tapos dito, malambot din dito. Pero dito medyo plastic na. Pero at least kay EV, malambot siya. Yung rest niya rito sa gilid, malambot din. So mukhang maganda to, hindi tinipid. Pero budget friendly. Tapos may mga bottle holder din siya rito. Alam ko natutupit to Try natin. Ayan 60/40. Kita mo yung nasa likod ka-EV. Accessible dun sa likod, no? Kung may aabutin ka. Maaabot mo kasi na-open siya. So, maganda. Ang feeling ko dito, matutulog na ako. The premium variant offers an electric range of 115 kilometers with an extended range up to 1,240 kilometers. It has an 18.3 kilowatt-hour battery capacity and support vehicle-to-load or V2L. The premium also comes with 360 view camera along with 6 sensors, 2 in the front and 4 at the back. In terms of safety and security, both variants are quite similar. However, the premium variant has power folding side mirror while the dynamic variant has manual. The driver's seat in the premium offer a 6-way electric adjustment, whereas the dynamic has a manual adjustment. Additionally, the premium comes with a sunroof, wireless charger, and all windows have one-touch up and down functionality. Another key difference is in the wheel. The premium variant has 17-inch rim with a unique design compared to the dynamic variant. The BYD Seal 5 is available in 4 colors: gray, blue, white, and black. So, yun na nga ang ating first look para dito sa BYD 5 DMI. So, ka-EV, alam ko very excited kayo pagdating sa presyo. At tara, at pupunta na tayo sa BGC para alamin yung presyo nito sa kanyang grand launching. Tara, let's go! Oh, nandito na ako sa BGC. Ang bilis, di ba? Again, dito ilo-launch ang BYD Seal 5 DMI. Ka-EV, excited na ako sa presyo nitong ating pong ni-review. So, again, ka-EV, ayan, ang dami ng tao. So, di lang ako excited dito. Magig sila. So, ka-EV, tara! Let's go! So, again, nandito sa harapan ko ngayon yung BYD Seal 5 DMI. Pakita ko sa inyo. Ayan.
below 1 million pesos, 948,000 pesos. Yung kanyang dynamic variant. And pagdating naman kay EV, sa kanyang premium variant ay 1,198,000. So again, EV, mura pa rin yan kumpara sa mga ibang hybrid na ating nakikita at nauna na natin mga nakikita dito sa market dito sa Pilipinas. So again, ayan, dalawa yung EV, meron siyang premium at ang ating dynamic. I think ito yung premium EV at yun yung dynamic. So again, EV, ay nako, wala na akong masabi. Sobrang affordable para sa mga new car buyers. Alright? So again, EV, kung gusto niyo ng mga ganitong klaseng content about electric vehicle, please do it to subscribe sa ating channel, Go EVtel. So again, meron tayong Go EV sa Facebook. I-follow nyo na rin. Alright, let's go!